Pagmumulahang mata nga ang tawag sa ganitong estilo ng panghuli ng ganitong klaseng alimango. Minsan nga kapag sineswerte ka ay makakahuli ka ng ganitong klaseng alimango. Ang ganitong klaseng alimango nga ay kalimitan na nakukuha sa mga ilalim ng bakawan. Ngayong araw nga ay samahan nyo na ulit kami sa aming panibagong vlog Buhay Probinsya dito sa May Mindoro. Sa araw ngang ito ay sinamahan nga ako dito ng aking pinsan at ng aking isang pamangkin para may maipang-ulam na rin at kung sakasakali nga kung sweswertihin ay para na rin makapagbenta. Dahil taog na nga o lantong ng mga oras na ito, kaya nga't itong aking pinsan ay minakita na tumatawid na isang mantatawid na alimango. Kaya't dali-dali nga siya diyang bumaba sa pretel para matingnan nga kung naandun pa nga yung nakita niyang alimango. Dahil sa lakas na nga rin ng agos, kaya't hindi na nga lang din niya ito pinagpatuloy pa. Sa aming ng paglalakad ay minakita nga akong isang prutas na hindi makakalimutan ng kabataan ko. Naaalala ko pa dati nung kabataan ko habang kami ay naglalakad ng aking mga pinsan ay nangunguha kami ng ganitong klaseng prutas sa mga tabing daan o kaya naman sa mga tabing gubat. Minsan nga sa sobrang gutom galing sa school ay halos maubusan na nga namin ng pagkain yung mga ibon. Dito sa probinsya namin tinatawag ang prutas na ito na tabugok. Napaka-weird ng pangalan pero napakasarap ng lasa. Matamis na maasim nga kapag ito ay kulay green pero kapag gulay dilaw na nga ang kulay ay napakatamis na nito. Diyan sa inyong mga kabahag, maaari nyo bang i-comment kung ano nga bang tawag sa ganitong prutas diyan sa probinsya nyo? Medyo mataas pa nga rin yung tubig ng mga oras na ito kaya't nag-aantay kami dito sa may gilid ng pagkate. Habang nag-aantay kami ng pagkate ay pumunta muna kami din sa may isang kubo. Dahil medyo matatagalan pa nga rin yung pagkate dahil kakalantong pa lang ay napagpasyahan namin na dito muna kami makapagpahinga at makatulog kahit saglit lang. Napakasarap pagmasdan yung ganitong simpleng buhay lang. Malapit sa ilog, malayo sa problema. At higit sa lahat, hindi mo na lubos iisipin yung mga uulamin mo sa pang-araw-araw. Nung medyo humigat na nga yung tubig nung mga oras na ito ay napagpasyahan na namin na magsimula ng maghanap at manghuli. Swerte na nga rin kung tutuusin dahil nga itong aking isang pinsan ay nakahanap nga ng isang butas pero dalawa nga yung laman. Hindi ko na nga diyan na ipakita sa video kung paano niya nga ito nahuli. Dahil kailangan ko ring maghanap para naman ako ay may maiuwi. Sa mga hindi pa nga dyan nakakaalam, ang pulang mata nga ay karaniwan na naglulungga sa mga butas ng kahoy. Kinakailangan nga namin itong sungkitin para nga ito ay lumabas sa kanyang lungga. Maliit man nga kung tingnan ang pulang mata pero napakasakit naman itong manipit. Once kasi na makasipit ito sa kahit anong bagay ay hindi na ito basta-basta matatanggal. Minsan nga ay tinatawag din namin itong vice grip dahil nga sa sobrang pagkakasipit ay tila ayaw ka na nga nitong bitawan. At eto na nga pala yung unang pulang mata na nahuli ko at pagkatapos niyan ay nasundan pa nga ito ng pangalawa. Dito naman ito nagtago sa may pinagtumbahan ng kahoy. Dati hindi rin naman ako maalam ang huli ng ganitong mga pulang mata hanggang sa nasanay na rin dahil sa araw-araw na rin ang pagpunta sa lalao at sa tulong na rin ng aking mga kasama. Mga bandang pahapon na nga rin yan at eto nga aking pinsan ay nakakita ng isang butas ng alimango. Medyo natagalan nga din pala sa pagkuha dahil nga sa sobrang dami ng ugat ng bakawan. Grabe, napakalaki nga ng nahuli niya ditong alimango. Pamihado ako na napakataba rin ng piga nito dahil nga ito ay buwan ng Ogos. Dito sa amin sa tuwing buwan ng Ogos ay talagang tumataba yung mga alimango, kungo at mga damuko. At pagkatapos nga makahuli nitong aking pinsan, ang sumunod naman na nakakita ay yung aking pamangkin. Halos yung nakuha niya nga rito ay kasing laki rin nung unang nakuha ng aking pinsan. At pagkatapos niya nga itong mahuli, sinunod naman niya nga itong talian. Dahil wala kaming mahanap na pantali sa bahay, kaya't eto na nga lang buli yung kanyang itinali diyan. Napakaswerte pa nga rin itong aking pamangkin kahit medyo hapon na ay nakahuli pa. Sana nga sa aming susunod na pagpunta ay mas marami pa kaming mahuli na alimango. Mag-aalas 6 na nga rin ng gabi buhat nung kami ay makauwi sa aming bahay. Pagkarating nga rin namin ay inumpisahan ko na nga din pala itong isalin sa may isang timba. Bali ibinukod ko na nga din pala din sa isang lalagyan itong nahuli niyang dalawang alimango. So hanggang dito na nga lang pala ang ating for today's video. Salamat sa inyong walang sawang panonood.